Kaugnay naman ng viral video ng away trapiko sa EDSA Santolan, sinampahan na ng reklamo ang lalaking kinilala ng taxi driver na nanutok ng baril sa kanya. Sinisika pa naming makunan siya ng pahayag. Ayon naman sa isang abogado, mali ang inireklamo dahil kliyente raw niya ang nasa video. Saksi si Steve Dailisan. Tukoy mang sa Primex Development Corporation nakapangalan ng SUV sa viral videong ito sa EDSA Santolan, nagkakalituhan pa rin kung sino ang driver na nanutok ng baril sa taxi driver. Ang itinuro kasi ng taxi driver sa hani ng mga litratong ipinakita sa kanya, ang larawang ito na sabi ng pulisya ay si Carlvin Lee ang corporate secretary ng Primex. Ko po siya eh. Siyempre kung pasaktan ng isang tao na suntukin ka, hindi mo mamumukhaan pa yung taong yun. Kaya si Ang na wala raw baril na nakalisensya sa PNP Firearms and Explosive Office, sinampahan na ng mga reklamong physical injuries, grave threats at malicious mischief. Kung sino po yung tinuro po nitong driver natin, yung driver po ng taxi, yun po ang ating papailan ng kaso. Wala pang reaksyon sa ngayon si Ang. Sabi naman sa QCPD ng isang nagpakilalang abogado, ang kliyente raw niyang si Bill Emerson Tan Ang SUV driver sa video. Anak daw si Tan Ang ng stockholder ng Primex. Pinakitaan pa kami ng litrato ng abogado ni Tan Ang para patunayang iba ang kliyente sa itinuro at kinasuhan ng taxi driver. Kwento pa raw ni Tan Ang sa kanyang abogado, hindi na nakuna ng video ang pagmumura ng taxi driver sa SUV driver kasunod ng gitgitan. Hindi na rin na-videohan ang dahilan daw ng pagtadyak sa taxi. Ginawa raw ito dahil inaambahan ng kutsilo ng taxi driver ang SUV driver, dahilan upang masugatan pa raw ang huli sa kanyang tagiliran. Ang pagkakaroon ng patalim na una ng inamin ng taxi driver sa GMA News. Bilang depensa, bumunot daw si Tan Ang ng baril. Kasi baka saksakin siya, nandun din yung father niya ni Mr. Tan. Kaya nilabas niya yung baril. At according to him, it was a toy gun. So, as a matter of fact, yun din siguro yung dahilan kung bakit hindi niya kinasa, hindi niya ginamit. Bukod sa umunoy toy gun, di pa masabi ng mga abogado ni Tan Ang kung meron siyang lisensyadong baril. Handa naman daw silang makipag-areglo. Kung open pa siya sa settlement, palagay ko open pa rin naman sa settlement. Hindi naman siya litigious na tao. Sakali mang tuluyang magkaayos ang taxi at SUV driver, hindi pa rin daw sila lusot sa pagkastigo ng LTO. Lalo't asal sa kalsada ang pinag-uusapan dito. Kapwa sila sasailalim sa investigasyon at kapag napatunayang may pagkakasala o paglabag sa batas trapiko, posibleng masuspinde o makansela ang kanilang mga lisensya. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.